Isipin mo ito, kaibigan. Isang barko na sinabing hinding-hindi lulubog. Pinakamalaki, pinakamahal, at pinakamaangas sa buong mundo noong panahon nito. Pero sa loob lamang ng isang gabi, mahigit 1,500 buhay ang nawala sa nagyayelong karagatan. Ang tanong, paano lumubog ang barkong hindi raw dapat lumubog? At ano ang mga pagkakamaling pilit tinakpan ng kasaysayan? Magandang araw sa inyong lahat, kaibigan. Welcome sa channel na ito kung saan binubuhay natin ang mga kwento ng kasaysayan, trahedya at mga aral ng sangkatauhan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang buong history ng RMS Titanic. Mula sa ambisyon sa likod ng paggawa nito, sa marangyang buhay ng mga pasahero, hanggang sa gabing tuluyang nagbago ang maritime history ng mundo. Umupo ka muna, makinig at balikan natin ang isa sa pinakamalungkot na kwento sa kasaysayan ng paglalayag. History ang RMS Titanic. Noong unang bahagi ng 1900s, ang mundo ay mabilis na nagbabago. Dumami ang mga pabrika, umunlad ang teknolohiya at milyon-milyong tao ang gustong tumawid ng Atlantic Ocean para magsimula ng bagong buhay sa Amerika. Sa panahong iyon, ang paglalakbay sa dagat ay hindi lang transportasyon. Ito ay simbolo ng estado sa buhay. Dito pumasok ang White Star Line, isang British shipping company na gustong patunayan na sila ang pinakamahusay. Hindi sila nakipagkompetensya sa bilis, kundi sa karangyaan, laki at ginhawa. Ang sagot nila sa kompetisyon: 3 barkong Olympic class, ang Olympic, Titanic at Britannic. Ang pinakasikat at pinakaambisyoso sa lahat ay ang Titanic. Pagbuo ng Titanic, sinimulan ang paggawa ng Titanic noong 1909 sa Harland and Wolff Shipyard sa Belfast, Ireland. Mahigit 15,000 manggagawa ang nagtrabaho rito sa loob ng halos 2 taon. Marami ang nasugatan at may ilan ding namatay habang ginagawa ang barko. Isang madilim na bahagi ng kwento na madalas hindi nababanggit. Ang Titanic ay may habang 269 na metro, halos kasing haba ng 4 na football field. May bigat itong higit 46,000 tonelada at may kakayahang magsakay ng mahigit 2,200 pasahero at crew. Nilagyan ito ng 16 na watertight compartments. Dahilan para maniwala ang marami na ito ay halos imposible ng lumubog. Dito nagsimulang kumalat ang bansag na unsinkable. Hindi man opisyal na sinabi ng kumpanya, pero ito ang mensaheng narinig ng publiko. Ang unang biyahe noong Abril 10, 1912, umalis ang Titanic mula Southampton, England. Huminto ito sa Cherbourg, France at Queenstown, Ireland, bago tuluyang tumulak patungong New York City. Ang mga pasahero ay mula sa iba't ibang antas ng lipunan. Sa first class, naroon ang pinakamayayaman sa mundo, mga milyonaryo, banker at sikat na personalidad. Mayroon silang marangyang kwarto, mamahaling pagkain, gym, swimming pool at maluluwag na lounge. Para sa kanila, ang Titanic ay parang palasyong lumulutang. Sa second class, naroon ang mga profesional tulad ng guro, inhinyero at negosyante. Komportable ang kanilang biyahe at mas maganda pa ang kondisyon kaysa sa first class ng ibang barko noong panahon na iyon. At sa third class, naroon ang mga ordinaryong tao, mga manggagawa, magsasaka at pamilyang naghahangad ng mas magandang buhay sa Amerika. Para sa kanila, ang Titanic ay pag-asa. Mga babala sa iceberg. Habang naglalayag sa North Atlantic, nakatanggap ang Titanic ng ilang babala tungkol sa iceberg mula sa ibang barko. May mga mensaheng nagsasabing delikado ang ruta. Ngunit hindi ito masyadong pinansin. Kalmado ang dagat, malinaw ang kalangitan, at tuloy pa rin ang barko sa medyo mataas na bilis. Isa itong seryosong pagkakamali. Ang gabing nagbago ang lahat gabi ng Abril 14, 1912.
Tahimik ang paligid, walang alon, at napakalamig ng hangin. Bandang 11:40 ng gabi, napansin ng lookout ang isang malaking iceberg sa harapan ng barko. Sinubukan nilang umiwas, pero huli na. Sumayad ang kanang bahagi ng Titanic sa iceberg. Hindi ito mukhang malakas na banggaan, kaya maraming pasahero ang hindi nagpanik. Ngunit sa ilalim ng dagat, 5 watertight compartments ang napunit, higit sa kayang tiisin ng barko. Unti-unting pumasok ang tubig. Sa simula, ayaw pa ring maniwala ng maraming nalulubog ang Titanic. Ngunit alam ng mga engineer ang katotohanan, wala nang paraan para iligtas ang barko. Lifeboats at kaguluhan. Isa sa pinakamalaking problema ay ang kakulangan ng lifeboats. May lifeboats lamang ang Titanic para sa halos kalahati ng sakay nito. Ito ay dahil sa lumang regulasyon at kumpiyansa na hindi naman ito lulubog. Inutusan ng mga crew na pasakayin muna ang babae at bata. Maraming lifeboat ang umalis na hindi puno dahil ayaw pang maniwala ng iba na seryoso ang sitwasyon. Mas nahirapan ang ilang third-class passengers dahil sa kakulangan ng malinaw na direksyon at hadlang sa paggalaw. Pagkalubog ng Titanic bandang 2:30 ng madaling araw, matapos ang halos 2 oras at 40 minuto, tuluyang nahati sa dalawa ang Titanic at lumubog sa nagyayelong karagatan. Ang temperatura ng tubig ay halos -2 degrees Celsius. Maraming tao ang namatay hindi dahil sa pagkalunod, kundi sa hypothermia. Mahigit 1,500 katao ang nasawi. Isa ito sa pinakamalaking maritime disaster sa panahon ng kapayapaan. Rescue at investigasyon. Ilang oras matapos ang trahedya, dumating ang RMS Carpathia at nailigtas ang humigit kumulang 700 survivors. Nagkaroon ng malawakang investigasyon sa Britain at United States. Dito lumabas ang maraming pagkukulang, kakulangan ng lifeboats, maling desisyon sa bilis, at kakulangan sa emergency procedures. Dahil sa Titanic, maraming batas sa kaligtasan sa dagat ang ipinasa, na hanggang ngayon ay sinusunod pa rin. Ang legacy ng Titanic, noong 1985, natagpuan ang wreck ng Titanic mahigit 3,800 metro sa ilalim ng dagat. Hanggang ngayon, ito ay unti-unting naagnas, pero nananatiling paalala ng kayabangan at pagkakamali ng tao. Ang Titanic ay hindi lang barko. Ito ay aral na kahit gaano pa tayo ka-advance, kapag binaliwala ang kaligtasan, isang gabi lang ay sapat para magbago ang lahat. Mahigit 1 siglo na ang lumipas, pero ang kwento ng Titanic ay patuloy pa ring nagbibigay ng aral sa buong mundo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, kaibigan, i-like, mag-subscribe at i-share mo para mas marami ang matuto sa kasaysayan. At comment mo rin sa baba. Sa tingin mo ba, maiiwasan ang trahedya ng Titanic? Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na kwento ng kasaysayan.